senior high school students. Welcome to IEWR, or Introduction to World Religion and Belief Systems. So for today's session, we gotta talk about the Hinduism, in which the dominant beliefs is polytheism or polytheistic. So therefore, dahil polytheism ang Hinduism, it's not a single religion. So to know more about it, without a further ado, let's start to discuss the origin of Hinduism. Now, ang Hinduism, for our information, is considered as the oldest living religion. And to its followers, ito ay kinatawag din nila as Sanatana Dharma. Nang ibig sabihin ay eternal tradition or eternal way. Ang salitang Hindu is derived from the Sanskrit word na Shindu, which is the local name for the Indus River na dumadaloy sa northwestern part of the Indian subcontinent. So now, let's take a look in this map. Itong color blue lining na ito sa mapa is the Indus River, wherein dyan nagsisimula yung pagde-develop at pagkakaroon ng culture. And dahil dyan, nagsimula na ang mga Aryans for their permanent settlement. Anyway, Aryans are the common people who settled in Indian subcontinent or the Indus River. So as what I have mentioned before, ang culture, beliefs, and religion is usually developed near at the bodies of water. So another FYI din po, no, as stated to our module, according to our module, it was established around 3000 BCE or before Common Era with no single historical founder and no central revelation, no creed, or unified system of belief, no single doctrine of salvation, and no centralized authority. Ayan. So, if we compare this to Abrahamic religions, meron silang founder, di ba? But ang Hinduism, ang unique na pagkakaalam natin, ang wala po silang founder dahil mas matanda nga ang Hinduism compared to others. Kaya there's no written historical founder. It exists prehistoric times pa nga, no? Well, when it comes to their gods, they have this concept of Brahman. Ano yung Brahman, no? Spelling po niya is B-R-A-H-M-A-N. No, pag sinabi nating Brahman, ibig sabihin po nito is supreme being, infinite, and eternal. Or ito rin yung kino-consider nila as the highest universal principle. Kumbaga, ang katumbas nito sa concept ng religion natin ay God. Pero sa kanila, tinatawag ang God as Brahman. However, they have these multiple concepts of Brahman. May iba-iba silang concept and manifestations ng Brahman. No, ang ilan nga sa kanila ay sila Vishnu, Brahma, and Shiva. So these are the manifestations of Brahman, nung pagiging supreme. Okay? So let's start to Vishnu. Vishnu ang tinatawag as preserver or tagapanatili in Tagalog, while Brahma is the creator or tagapaglikha, and lastly is Shiva, which considered as the destroyer or tagawasaka. So these three gods ay tinawag as Trimurti. Okay? Trimurti, which means three forms or tatlong anyo, or in English, we consider it as triumvirate. Okay? Na may kahalintulad po na concept in Holy Trinity in Christianity. Dahil may tatlong supreme being dito sa Hinduism. No, aside from that, there are other gods and goddesses in Hinduism. Yung kanilang gods and goddesses ay tinatawag as Devi and Deva. Another Sanskrit word, no, na
nagre-represent ng gods and goddesses, no? So, let me present to you the other gods and goddesses ng Hinduism. Okay, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina that they are polytheism. Okay, so let's start to Ganesha. Ganesha is the son of Shiva and Pariyati. He is a pot-bellied elephant, god and the Lord of success, knowledge, and wealth. So kapag pumunta po tayo no, sa bansang India, one of their culture ay yung pagbibigay respeto at yung pag-aayos, yung di ba, ina-adorn pa nila, inaayusan pa nila yung mga elepante na nandoon, no? Kasi it represents Ganesha, no, as one of their gods. We also have Krishna, which is a blue-skinned deity of love and compassion. Also, she is one of the most beloved of Hindu gods. Rama, known as the god of truth and virtue, also another avatar of Vishnu. We also have Hanuman. Hanuman is a monkey-faced deity which is worshipped as a symbol of physical strength, perseverance, service, and scholarly devotion. Let me introduce to you again Lakshmi. Lakshmi is the goddess of wealth and prosperity, both material and spiritual. So, ayan yung mga gods, no? So, balikan natin pala, no? Yung si Rama. Kanina, nabanggit ko kung sino si Rama, di ba? Rama is known as the god of truth and virtue. And may nakalagay dyan, another avatar of Vishnu. Okay? So, Rama is another avatar of Vishnu. So, pag sinabi po nating avatar in Hinduism, it means pagkakatawan tao ng Diyos. So, si Vishnu ay nagkatawang tao at pinangalanan siya dito sa lupa as Rama. Yung mga Diyos po in Hindu faith ay pwedeng bumaba sa lupa at mag-ibang anyo katulad na lang ng animal, ng human being, or anumang uri ng katawan na gusto nila. No? Bakit sila bumababa dito sa lupa? No? Sa palagay niyo, bakit kaya? Ang kasagutan po dyan ay para maibalik ang Dharma. Okay, when we say Dharma, ito yung banal na batas, ethics, yung mga kaugalian na dapat sundin ng mga tao and connection sa kung paano nga ba maging mabuti at kung paano maiwasan yung mga demonic spirits. So, bumababa sila, mga Diyos na ito, bumababa dito sa lupa at sila ay nagkakatawang tao and they call it as avatars. Sila ay tinatawag na bilang avatars. And another FYI po mga kababayan, si Vishnu po ay ang pinakamaraming avatars. No? We know Vishnu is the preserver. Now, ito po yung mga note na nandito ay yung 10 avatars of Vishnu. We have Matsya, Kuuma, Varaha, Narasimha, Vamana, Rama, Balarama, and si Krishna. Parasurama, Kalki ay yung mga avatars po ni Vishnu dito sa lupa. No? Avatar in Hinduism, the incarnation of a deity in human or animal form to counteract an evil in the world. Okay, so that's the avatar. Now, ang Hinduism din po ay mayroong mga sacred texts or mga scriptures. Though, alam natin na ang Hinduism ay oldest living tradition, but still, meron pa rin sila mga texts and scriptures. Okay? So, let's start po dito no, sa dalawang principle or kinakategorize po ang text and scriptures into two principles. We have the Shruti and at the same time, we have the Smriti. Okay? Let's start to Shruti. Ano ba ibig sabihin ng Shruti?
Ang Shruti po, ibig sabihin yan, I heard or that has been heard. So ang Shruti, in other words, ay yung mga teachings and katotohanan before na naipasa orally at napakinggan from one generation to another. Kaya naisusulat pa ito sa panahon ngayon. And ang ilan nga sa mga examples nito ay ang Vedas. Vedas na kino-consider po as pinakaunang Sanskrit, okay? Sanskrit literature. And the Veda means knowledge. Okay? Veda means knowledge in Sanskrit. Anyway, ang Sanskrit po ay matandang language po na ginagamit no, in Hinduism religion. And nung iba ring mga religion, no, like Islam, gumagamit din po sila ng Sanskrit. Okay? And ito yung pinakalumang language. Now, balik tayo dito, no? Veda, it means knowledge in Sanskrit. At ang Vedas ay may apat na klase. These are the Rig Veda, means royal knowledge, the Sama Veda, which means knowledge of chance, the Yajur Veda, known as the knowledge of sacrificial rituals, and the last one is the Atharva Veda, which means knowledge of incarnations. Isa rin sa example pa ng Shruti ay ang Upanishads. Ang Upanishads po is a Sanskrit word na ibig sabihin ay connection, which composed of philosophical ideas. At ang Upanishads ay naglalaman ng 108 philosophical ideas coming from the important philosophers like sila Kena, Kata, Prashna, Mundaka, Mandukya, Taitriya, Aitareya, Chandogya, and si Brihadaranyaka. So, sila yung iilan sa mga philosophers na nag-contribute at nagkaroon ng tinatawag na Upanishads. And ito ay halimbawa ng tinatawag nating Shruti. Okay? Now, on the other hand, isa pa sa mga nakilala na text ay ang ayan, no, Smriti. Na ang ibig sabihin ay memorize or remember. Mostly, ang nag-interpret na po nito ay ang mga scholars and this Smriti, ang examples nito ay ang mga legends, worship guidebooks, and kasama na rin dyan ang mga pinaka-important nilang literature which is ang Ramayana and Mahabharata. Okay? Ang Ramayana ay naglalaman po ng story. Ayan, simulan natin sa Ramayana, no? Bilang example. Ang Ramayana ay naglalaman nga ng story ni Rama. We know that Rama is the avatar of Vishnu. And this Ramayana is the most popular of the Hindu epics, which depicts the story of the royal couple of Ayodhya. Okay, yung Ayodhya po ay lugar po, no? Kaharian ay Ayodhya. And sa Ayodhya ay naninirahan po sila Rama and ang kanyang prinsesa na si Sita. So, overall, fast forward tayo dahil mahaba nga po ito, okay? Ang Ramayana, ang story ng Ramayana ay pagpapakita ng love at ng pagsupil sa demonic spirit o sa demonic entity na si Ravana, okay? So, ito yung kung paano rin ma-maintain yung dharma. Kaya nagkaroon din ng ganitong klaseng mga stories. Okay? So, well, we also have the Mahabharata. Ano nga yung tinatawag nating Mahabharata? Yan. It is the world's longest epic poem that deals with the power struggle between the Pandava and the Kaurava families. That reflects yung life lessons and yung lessons na kapag
na kapag punong-puno ka ng hatred, greed, and revenge ay talagang hindi magdudulot ng maganda. So kung panonoorin or babasahin natin ito, malaterleserye ang bawat kaganapan. Kasi nga, again, Mahabharata is the world's longest epic poem. Okay? Moreover, aside from the Ramayana and Mahabharata, another example of Smriti ay ang Bhagavad Gita. Ayan. So, Bhagavad Gita is the most well-known of the Hindu scriptures. It is called as the Song of the Adorable One. Or ito rin po ay tinatawag as the Song of the Lord, which contains the most brilliant theological lessons about the nature of God. And ito ay masasabi rin as banal na aklat ng mga Hindu with 700 verses which compose of dialogues nila Pandava and ni Krishna mula sa epic poem ng Mahabharata kung paano nga sumunod ayon sa Dharma. Now, dahil kanina ko pa binabanggit yung Dharma, let's proceed sa kanilang beliefs and doctrines. Dahil nabanggit ko na nga kanina yung Dharma, umpisahan natin sa kung ano nga ba ang Dharma. Okay? So, ang Dharma po ay hindi po yung yung may ding ang bato, tapos sisigaw tayo ng Dharma. Hindi po yun ganon, okay? So, ang Dharma serve as the righteous way, ethics, and pagsunod natin sa mga kaugalian, tungkulin, and laws upang upang tayo maging mabuti at magkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan sa kapwa natin. So, yung pagsunod sa mga kaugalian, tungkulin, and laws na ito ay bahagi ng ating duties and responsibilities bilang isang tao. Okay? We also have this Atman. Okay? Atman, or a permanent self, soul, which means that every living creature have souls. Okay? At ang soul na ito, no, ang magbibigay connection sa atin sa Supreme Being for us to attain the moksha. Ayan. Speaking of, no, balikan pala natin yung Dharma. I forgot something, no? Ang purpose pala ng Dharma, bakit may Dharma, no? Is for us to uplift from earthly or selfish concern and to tie us to the universal order of things. Kaya mahalaga ang Dharma. Isa yan sa mga core teachings ng Hinduism. Okay? So, aside from the Dharma and the Atman, meron din silang tinatawag na ahimsa o konsepto na ahimsa. Napag-usapan natin yan before na ang ahimsa is a practice of non-violence to all beings. So, hurting one another means hurting ultimately to every creature that has life. So, nabanggit ko nga kanina, no, ang Diyos ay maaaring manirahan sa katawan ng kanyang nais. It could be sa animal or sa tao. So, kung may gawin tayong masama sa kapwa natin or doon sa living things na iyon, ay maaaring, no? Maaaring, or there's a great possibility na masaktan na rin natin yung Supreme Being na ito. Okay? So, that's the ahimsa. No? Next, karma. Ang karma po ay madalas natin naririnig and na-adapt na-adapt nating mga Pilipino ang konsepto ng karma. So, ano nga ba yung karma? This is the principle na kung ano yung ginawa mo sa iba ay babalik rin sa'yo. So, kung naging mabuti ka ngayon, in your next life, maganda yung magiging kapalaran mo. While kapag masama ka sa kapwa mo, ang balik niyan sa'yo ay masama rin. So, hindi man ngayon, but maaaring mangyari ito in the future. So, merong karma. At yung karma na yan, salitang karma na yan, ay na-adapt nating mga Filipinos. Okay? Well, ang samsara, nais ko rin na maipakita sa inyo, isa rin sa napakahalagang konsepto at wala yung ibang mga Abrahamic religions. We have this samsara. No? Ang naniniwala po kasi ang mga Hindu
na every time na mamamatay ang tao, mabubuhay ito muli sa ibang anyo or yung process ng rebirth or reincarnation, no? Kumbaga, may wheel of life and cycle na mamamatay ka tapos mabubuhay kang muli. Depende sa karma mo na ginawa mo on your previous life. Or in other words nga, they call it as reincarnation. Okay? So that's the samsara. Now, paano po kaya mawala sa samsara and sa reincarnation? Kasi paulit-ulit yung cycle eh. Ang samsara kasi cycle. Mamamatay ka, tapos mabubuhay kang muli. No? Tapos ganun ulit, mamamatay at mabubuhay kang muli. So, paulit-ulit yung cycle. Paulit-ulit kang nakakaranas ng pain. Mapa-physical man yan or mapa-emotional man yan. Paulit-ulit. So, paano ba tayo makakatakas dito sa cycle na ito? Yan, nais ko ipakilala sa iyo at ipakita ang nirvana. Nirvana is the attainment of the highest state that a Hindu can reach. In other words, ang nirvana ay yung paniniwala ng mga Hindu at Buddhist na kapag na-reach mo ito, nagtapos ng lahat ng iyong pagdurusa. Yun. So, paano ba magtatapos ang iyong pagdurusa? Kapag nakaramdam ka na ng contentment, peace of mind, and masaya ka para sa iba na walang halong inggit, galit, and free ka sa mga negative na bagay. Kaya yung iba, no, mas madalas silang nagme-meditate for them to enlighten, for them to have inner peace, and to achieve a healthy space between our thoughts and emotions. So, kumbaga, kapag na-meet mo na yung transcendence, kasabay na nito ang nirvana. When we talk about transcendence, di ba, it means you surpass the limits in your life. You also surpass those material limitations about your life. So, kapag nasurpass mo itong mga to, kasabay na nito ang nirvana. At kapag nasa nirvana ka na, no, ibig sabihin, na-meet mo na rin yung tinatawag na moksha. Moksha. Or ito yung malaya ka na sa samsara or as in, totally malaya ka sa samsara. Yun, na kung saan malaya ka na sa pain, malaya ka sa kalungkutan, and na-reach mo na yung tinatawag na enlightenment and transcendence. No, at maaari mo nang makapiling ang mga supreme being, ang mga Brahma. Okay? So, ayan po yung nirvana and moksha. Actually, hindi ganun katali na ma-reach ang nirvana at moksha dahil may mga tao na natural na hindi makontento. And I think one of the reason kung bakit din nagkakaroon ng samsara is for us to correct our mistakes. Okay, which is happen in our previous life. So that in the long run, natatahakin natin ang nirvana and ang moksha. Okay? So, ayan. Meanwhile, katulad din ng ibang mga religion, ang Hinduism din po ay marami ding mga sekta, denominations, and subdivisions. Depende sa dominant na kanilang pinaniniwalaan na deity. Okay? So, ito yung mga sekta niyan. First is Brahmanism. This is the first belief in accordance to Brahma. And ito ay nabuo base sa mga naniniwala sa teachings ng Vedas. That's Brahmanism. Naniniwala sila doon sa supreme being, sa existence ng supreme being or ng mga Brahmans. Next, we also have this, we also have this Vaishnavism. Ayan. Okay, alam naman po kasi natin na hindi lang isang supreme being ang meron sa Hindu religion. We also have yan nga si Vishnu, di ba? So sa mga followers and naniniwala na si Vishnu ay nagkaroon ng mga avatars, they call it as Vaishnavism. Yan. And on the other hand, sa mga followers naman ni Shiva, the belief called as Shaivism, to commemorate Shiva as the destroyer and the supreme being. Lastly is Shaktism,
From the goddess itself, Shakti, whereas Shaktas ang tawag po sa mga followers or worshippers ng Shaktism. Actually, each deity, no, na meron sa religion ng Hinduism ay may mga followers na kalaunan ay kapag lumaki ay nagiging sekta na po. Okay? Moreover, kasabay ng pagkakabuo po ng bawat religion, may mga issue rin na nag evolve at hindi rin mawawala. And most common na issues ay ang sati. So, on our previous discussion and video, we already discussed the sati, di ba? Whereas yung mga Indian widow ay sinasama sa pagsunog ng kanilang asawa. Pero yung practice po na ito ay itinigil na po because this is against the human rights. Next issue. Aside from that, we also have the caste system. Ang caste system ng India. So, sa religion po ng Hinduism, meron silang social ranking na kapag naging mabuti ka habang nabubuhay ka in your reincarnation or in your afterlife, ay pwedeng yung maging katayuan mo ay nasa higher, average, or lower rank. So, we can say na issue ito in a way that it made the people unduly conscious of their own castes. And if ikaw ay nasa lower caste, no, di nabanggit ko nga sa inyo, hindi ka pwedeng pumasok sa mga temple and makihalubilo sa higher caste. So present yung discrimination. Kaya kapag hindi ka makaalis sa samsara, walang hanggan ang iyong pagdurusa. Yan. So that's one of the issues, the caste system, no? Next, child marriage. Yan. Sa mga bansa po na kagaya ng India and Nepal, natural po sa kanila ang child marriage as a way of their culture and yung tinatawag din natin na dharma. Okay? So, natural po yun sa kanila. No? May iilan na itigil na ito, but dun sa ibang mga families ay pinagpapatuloy pa rin po ito. Okay? So, ayan po. That ends yan. Wala na po pala. Okay, so that ends our lesson for today. But before that, I have here your takeaways and important things to remember para naman may gabay tayo while doing our module. So kindly continue watching this video for some important things to be remembered. Okay? Ayan, so that ends our lesson for today and hopefully you've learned something from me in today's session. So that's all for today. Goodbye, senior high school students. Thank you for watching.